may ibabahagi ako sa iyong katotohanan tungkol sa realidad ng buhay na mayroon ng mga mamamayan sa bansang ito. Bagay na hindi halos napapag-usapan, ngunit mahalaga na malaman mo ito. Mahalaga na malaman mo kung paano ka tinatarantado at niloloko ng sarili mong bansa. Ang video na ito ay hindi revolusyon o pag-aaklas, kundi paglalantad ng katotohanang pilit itinatago sa mata ng mga taong ginagawang bulag ng mga nasa itaas. At nasa sa iyo kung ano ang gagawin mo sa katotohanang malalaman mo ngayon sa video na ito. Kaya kung interesado ka sa mga ganitong topic, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Hihingin ko ang malawak at malalim mong pangunawa upang mas maintindihan ang nilalaman ng video na ito. Umunawang mabuti. Sa bawat perang kinikita mo, may parte na agad na kinakaltas dyan at hindi lahat yan ay para sa bayan dahil ang buwis na pinaghihirapan ng milyon-milyong Pilipino ay pumapasok lang sa bulsa ng iilang makapangyarihan. Ito ang tinatawag nilang budget daw, pero sa likod ng magarang termino, mafia style ang galawan niyan. Sistematikong kinokontrol, hinahati-hati at nilulunok ng mga nakaupo habang ang taong bayan ay patuloy na nagdurusa. You see, ang matrix o sistemang mayroon ng Pilipinas ay matagal nang ginawang negosyo dahil sa bawat proyektong ipinapakita sa media may kasama yang porsyento ng pandaraya at sa bawat politikong umingiti sa kamera may palihim yan na kasunduan sa likod. At ang malaking problema, pinapaniwala tayo na ang gobyerno ay para daw sa tao, pero ang totoo, ginawa nila itong parang kartel. Ang budget ng bayan na dapat ay para sa ospital, edukasyon at serbisyong panlipunan nagiging jackpot price ng mga buwaya. Parang sindikato, may boss, may bagman at may tauhang tumitira ng bahagi ng kaban bago pa man makarating sa tunay na nangangailangan. Ito ang hindi nila gustong marinig mo. Ang matrix o sistemang mayroon ng Pinas ay hindi lang simpleng pagtitipon ng mga clown. Ito ay isang mafia na nakabarok at ang totoong kapangyarihan ay hindi nakikita sa mga batas na ginagawa nila, kundi sa mga perang kinukubli nila. At habang tahimik ang lahat, patuloy nilang pinapagalaw ang buong sistema na parang laruan sa kanilang kamay. Lahat ng nakikita mong proyekto, pangakong serbisyong publiko at magagarang press release, ilusyon lang lahat yan. Dahil ang pera ng bayan hindi na umiikot para sa tao, kundi para na sa mga buwayang naka-Amerikana. Hindi ito samahan ng mga lider ng bansa na naglilingkod. Ito'y sindikato na nakadisguise bilang mga public servants. Dahil bawat budget hearing, bawat pirma sa papel, may kapalit na porsyento at payola. Dahil ang totoo, ang kaban ng bayan ay matagal nang ginawang personal na bank account ng mga gahaman sa kapangyarihan. Habang pinapapak nila ang bilyon-bilyong pondo, ang ordinaryong Pilipino ay namamatay sa gutom, walang ospital, walang trabaho at walang direksyon ang buhay. Pero huwag kang malilito dahil hindi ito simpleng korupsyon lang. Ito ay mafia-style operation na inaayos, pinoprotektahan at pinapaganda ang imahe para naman hindi halata sa taong bayan. Hindi talaga sila para sa bayan. Hindi sila totoong nag-aayos ng bansa, kundi sila'y mga magnanakaw na nakangiti habang nilulunok ang kinabukasan mo. Ang pambansang budget, hindi lang yan para sa nation building. Para sa kanila, yan ay isang ATM machine na walang limit.
Dahil kada taon, trilyon-trilyong piso ang nakalaan dyan. Pero hindi lahat napupunta sa bayan dahil ang malaking parte niyan, diretso na agad sa bulsa ng mga politiko at ng mga alipores nila. Lahat ng malalaking proyekto, kalsada, tulay, gusali, ospital, may kickback system agad yan. Malaking porsyento ng budget ang nawawala na agad bago pa man mag-umpisa ang isang proyekto. Kaya't kapag sinabing ang isang kalsada ay nagkakahalaga ng 10 milyon, siguraduhin mong gagawin nilang 20 milyon yan sa papel. At yung sobra, diretso na agad sa kurakot, sa bulsa, sa kampanya, sa mga luxury cars at sa mansyon ng mga walang hiya. Overpricing na pati ang normal na presyo ng lahat. Isang bagay na dapat mura at simple lang, gagawin nilang milyon agad. Simento na tig 200 pesos lang, gagawin nilang 600 pesos ang isa. Bakit? Kasi hindi lang iisang tao ang kailangang bayaran. May cut si mayor, si congressman, si governor, si senator, pati si Manong sa LGU na taga-pirma lang naman ang dokumento. Kaya't bawat pera ng taong bayan, pinagpepiestahan nila na parang wala ng bukas. At ito pa ang mas malala, para makakuha ng kontrata, kailangang may utang na loob. Ang mga kontraktor, negosyante at kronis ang kumakapit sa mga politiko. At ang bayad nila, pondo para sa kampanya, billboard, vote buying at proteksyon. Kaya sa tuwing eleksyon, mapera ang mga politiko. At saan yun galing? Malamang sa buwis ng taong bayan na ginawang cash cow ng mga buwaya. At ang pinakamalupit na kasinungalingan dito, pinapaniwala tayo na ito ay kaunlaran daw. Kaya kapag may bagong tulay, bagong kalsada, bagong gusali, sasabihin nila, para sa inyo ito, para sa bayan. Tapos nakapaskil doon yung mukha ng politikong nangurakot. Proud na proud pa, diba? Para sa bayan daw. Pero ang totoo, para sa bulsa nila yan. Ang nakikita mong konkretong daan, oo, nagagamit mo. Pero ang tunay na halaga nun, doble o triple, hindi napunta sa materyales. Napunta yon sa mga bulsa ng mga magnanakaw na nagpapanggap bilang mga lingkod bayan daw. At ang resulta, taxpayers ang lugi. Yung mga nagbabayad ng buwis, kagaya mo, kagaya ko. Lahat ng binabayad mong buwis, maging buwis sa binibili mong bigas, tax sa kuryente, buwis sa sahod, diretso lang sa malaking sirkus ng pandaraya. Dahil silang mga nakaupo dyan sa taas, imbes na maging development at proteksyon para sa tao, naging sindikato ng sarili nitong taong bayan. Kaya wag kang magpapaloko sa salitang development. Walang ganyan dito sa Pinas. Anong development ang pinagsasasabi? 20 years ago, may kable pa ang mga cellphone. Ngayon, touchscreen na lahat. Pero ang Pilipinas, wala man lang halos nangyaring malakihang pag-unlad. Dahil kasi imbes na development ang ginagawa, ang totoong nangyayari ay wealth transfer. Galing sa pawis at dugo ng ordinaryong Pilipino papunta sa mga opisyal na may sariling private jet at anak na nag-aaral sa abroad. Dahil ang tinatawag nilang progress ay hindi para sa bansa. Ito ay progreso para lang sa kanilang bulsa at sa kanilang angkan. Hindi para sa bayan. Pansarili lang kumbaga. Kaya habang ikaw nagbabayad ng buwis, nagiging milyonaryo na sila. Habang ikaw naglalakad sa sira-sirang kalsada, nagbubukas naman sila ng champagne sa 5-star hotel.
habang nagbabayad ka ng tuition ng anak mo sa public school na sira-sira na halos. Nagpapaaral naman sila ng anak nila sa Harvard University. At habang iniisip mo kung paano pagkakasyahin ang sweldo mo, bumibili na sila ng bagong kotse na mas mahal pa kaysa sa buhay mo. 40 piraso agad yan. Yan ang budget mafia. Hindi fiction, hindi exaggeration. Yan ang sistema na matagal nang pinapahintulutan, pinoprotektahan at pinapakinabangan ng mga nasa kapangyarihan. Meron pang mas madilim at mas malupit na katotohanan dito na halos walang nagsasalita. Ito yung hindi mo madalas maririnig. Dahil kung ilalantad lahat, masisira ang buong ilusyon ng gobyerno para sa tao.